ganitong sigaw, siyang galaw ni Margarita Bautista o mas kilala sa tawag na Aling Gare. Bakit ba kinakabayo ako? Animoy artista siya sa isang pelikula. Ay, tandiyan sa Quiapo, inubo ng mama. Na ang tanging papel ay gulatin at maging katatawanan. Ay, hinagis ang ng mama. Huwag mo hinagis. Ihuhulog lang kita. Kung ano yung sabihin niyo po sa kanya, yun po ang kanyang gagawin. Tawan-tawa ko sa kanya kapag nakikita kong naaasot niloloko siya. Alam mo si Aling Gare, talagang bata pa ako, magugulatin na yan. Minsan nga napipikon pa ako dyan. Minsan kasi kinalabit ko siya, bigla akong binatukan. Eh, masakit yung batok niya eh. Di ba sana kung hindi? Sinampal! Ay, sinampal. Mali-mali at magugulatin. Yan daw si Aling Gare. Hindi naman ako nagagalit pag sinabing mali-mali. Eh, totoo naman pong mali-mali ako. Pero ang pagiging magugulatin niya, simpleng reaksyon lang ba ng katawan o isa ng karamdaman? Mapipigilan pa ba ito? O isa ng kondisyon na out of control? Magandang umaga po, mahal na Birhen, nalagi sa klon. Sa panalangin humuhugot ng lakas si Aling Gare para umpisahan ang araw. Lahat po may problema, pero ang problema ko po, pag naidulog ko na sa mahal na Birhen ay nalagi sa klon, medyo napapawi po ang sama na loob ko. Dekada 80 pa nung magsimulang mamasukan bilang tagawalis ng kalsada sa kanilang barangay si Aling Gare. Pagkagising ko, ganyan ginagawa ko araw-araw. Tapos pupunta ko dito sa ruta ko sa pagwawalis. Ay ako po, kaya ako nang pumasok dyan para ako matulungan na yung aking pangangatawan ay maibsan ng sakit. Permi po akong pinapawisan araw-araw. Mother! Ay, mother, ang mo malambot. Kabayong bun. Saan po kayo galing iperno? Hilupalo. 1,500 pesos ang natatanggap niyang allowance kada buwan mula sa barangay. Malaking tulong na raw ito para sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, ang kanyang mga anak, apo, pati apo sa tuhod. Kung maano man yung kinikita ko sa pagwawalis, maligaya na rin po ako dahil nakakasama ko mga anak ko, mga apo ko. Kaya ayaw ko nga silang maalis sa puder ko eh. Dahil gusto ko nakikita ko sila na mayayakap ko sila, mga apo ko. Base sa kwento ng mga kapitbahay tungkol kay Aling Gare, naging interesado tuloy ako na makilala siya. Aling Gare. Ay, Aling Gare mo eh. Kabayong buntis. Saan kayo galing? Sa likod niyo po. Hindi po. Dito lang. Saan po? Aling Gare daw. Ngayon, nagulat po ako sa sinabi niyo sa akin. Nagwalis nga ho kayo. Ay, ako nagwawalis po. Opo. Opo. Ay, Galing ako sa... sa Quiapo. Hindi po, dito sa Galing po sasakyan. sila sa Quiapo. Oo. Galing sa Quiapo, galing sa Divisoria. Ay, Nagulat ba kayo sa akin? opo. Talaga? Opo. Nagulat din ako sa sinabi niyo eh. Opo. Kasi kabayo kayo. Ay, naku. Kabayo ako. Kabayong buntis. Ay, naku. Kalabaw kabayo. Ano bang mama ka? Sino ka ba? Pugi ka Ako ba? po si Pugi. Ako po si Rocco na sila. Ay, si Rocco guys. Ay, magandang araw Magandang sa inyo. hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay lang, magkwentuhan tayo? Opo. Tara, upo muna tayo. Okay pa yun. Paniwala ni Aling Gare, Dito raw po. ang pagkamali-mali raw niya na ipasa lang sa kanya ng isang matanda noon. Nung araw kasi dyan nakatira kami sa may Liberty, may nagdadaan ng matanda na nakatunong ang bilao. Eh may nagbiro, magmali-mali. Ay tuwan-tuwa ako. Tawa ako ng tawa. Araw-araw yan ginawa ng Diyos ganun. Eh nung mamatay, hindi ko na nakaanuhan na parang naman ako na yata yung sa matanda. Pati niyo pumasok sa inyo. Opo. Sa akin ngayon sumalin. Eh ito ngayon hindi na maalis sa akin. Ay! Nagtay! Puta sa Quiapo.
na sa 30 taong gulang na raw siya nang unang mapansin ang kanyang pagiging magugulatin. At bukod sa iba't ibang salitang bigla na lang nabibitawan ni Aling Gare, Kaya po, hindi rin daw niya sinasadyang mahipuan o mapalo ang mga tao kapag siya'y nagugulat. May naipuan daw kay Mayor? hindi ko makalimutan yan eh. Oh, bakit? Kasi binigla po ako ng area manager namin. Naka-ano kami, Lunes. Kasaludo kami. Wala ka saludo. Pagdaan ni Mayor, binigla ko ng area manager namin. Hindi po ako. Hipo daw, hinipo ko nga. Sabi, Hindi naman po nagalit. Natawa lang siya. natawa. Saan niyo po yung bigla niyo pag gano'n? Hindi, sabi hipuan. Hinipuan ko ng gano'n. Nagkain doon. Hinipo nga. At kahit ako, hindi nakaligtas sa di sinasadyang gawin ni Aling Gare. Ay, naku! Si Sir, sinampal. Sir, matawad po. Hindi ko sinasadya na Okay lang po, okay lang po. Sinampal ang mo. Ay, naku. Ginulat kayo. Ginulat ako eh. Niya. Naku. Nakatikim tuloy ako ng Kapag sampal wala niyo. po, hindi po sinasadya po. Okay lang Patawad po po, yun. patawad. Naintindihan ko namang hindi sinasadya ni Aling Gare ang nangyari. Kaya sinubukan kong ipagpatuloy ang kwentuhan namin. So yun nga po. Anak, Okay lang Diyos po ko, yun. patawad po. Okay lang po yun. At yun po. Ang pogi mo pa naman, nasampal ko po ito. Naku, Diyos ko. Kaya pag nagugulat po si Aling Gare, yan, napapasampal siya. O kaya Napasampal nga po. pag sinabi sa kayo na, hipuin mo. Ay, hindi po. Ay, po daw. Ay, naku, pay. Si Rosalinda. Yan, dito tayo ngayon sa bahay ni Aling Gare. Magandang hapon. Pinalo! Nang kumalma na si Aling Gare, nalaman kong kasama pala niyang naninirahan sa bahay na ito ang 7 anak, 35 apo at 13 apo sa tuhod. Sa kanilang lugar nararanasan ni Aling Gare ang iba't ibang klase ng panggugulat. Binusa na tubig! Ay, nakambian sa sakya. Ay, naku, naligo ang naligo ang batang muti. Gusto nila yun eh. Sabi ko nga eh, kayong may gusto niyan, pag nasaktan ko kayo, huwag kayong magagalit. Sabi daw, madalas nyo daw tuksuin si nanay. Yung po ako, hindi na po, hindi ko siya tinutokso kasi siya talagang, pag tinukso siya, dire-diretso. Dire-diretso. Naawa naman po ako, pero yung Oo. mga kapitbahay natin, Kapitbahay, minsan nakakatuwaan siya. Oo, mga Lalo apo. pag may kasiyahan kami rito, madalas siya katuwaan. Hindi lang parang artistang pinapanood si Aling Gare. Minsan, animoy isa siyang desusing laruan. Pero di gaya ng laruang walang sawang nakapagpapasaya. Napapagod din si Aling Gare. Yan lang ang sikreto ko sa buhay. Ibinubulgar pa nila. Gusto nila talaga nasisiyan sila nakikita akong ganyan. Paano gagawin ko? Mapipigil ko ba ho yan? Dahil wala silang alam sa epektong pwedeng idulot ng pagiging magugulatin at mali-mali, hindi na ipasuri si Aling Gare. Pero panahon na para ito'y matutunan niyang pigilan. Para sa inyo, napapagod kayo. Opo. Kahit paano nagiging problema na rin. Kung magbibigay kami ng konting tulong para sa inyo, para maitigil na po itong pagiging mali-mali niyo. Okay lang po ba sa inyo? Okay na rin po. Talaga po. Pwede po. Mahigit 4 na dekada nang iniinda ni Aling Gare ang kanyang pagiging magugulatin at mali-mali. Oras na para malaman kung matutudukan ng kanyang pagtitiis. Mami, nabanggit niyo sa akin na 7 yung anak niyo. Opo. So lahat doon nakatira sa inyo? Opo. Sa akin po sila lahat. Kasi kung gusto ko po na magsama-sama kami lahat. Nakikita ko ang mga buhay-buhay nila. Kung ano man pagkakamali nila palakad sa mga anak, nagagampanan kong turuan sila. Dito po, ilalagay kong naku po, sorry po. Ayon kay Dr. Ferdinand Salonga, isang psychologist, ang iba't ibang reaksyon ni Aling Gare sa mga panggugulat ay dulot ng panic anxiety disorder o isang uri ng matinding nerbiyos. Isang kondisyon ito kung saan nagiging magugulatin ang isang tao dahil sa mga nakatagong problema o emosyon na nailalabas lang kapag siya ay binigla o biniro.